dito na imbitahan natin si Pastor Ronnie. Good morning. Papasalamat ako sa Diyos muli dahil nakabalik ako rito para magpahayag ng salita ng Diyos para sa huling linggo ng buwan ng Pebrero. At ang pusong nagnanais na parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-awit ay walang makakahadlang kahit pa magkaroon ng technical problem. Okay? So, purihin po ang Panginoon sa buhay natin dahil hindi siya nagbabago, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Okay? So, ilang mga updates sa gawain po sa Rosario. Ngayon po ay busy ang marami sa amin dahil sa nais ng maging kooperatiba ang COMSCA sa buong Rosario at ang nailagay ng mga board of directors ay halos kami rin ng mga mananampalataya. Ako si Pastor Ray, Pastor JL at ilang natin mga kapatid sa pananampalataya. At hopefully, lubinawa ng Panginoon na ito ay maging lehitimong operatiba. Particular po na aming in-apply ay about sa agriculture. So, marami hong sakop ang agriculture. So, nawa, isama niyo po sa panalangin para sa ganun ay mas maraming matulungan ang COMSCA at the same time kami ng mga pastor ay hindi kami papayag na mga miyembro ng magiging kooperatiba na ito ay hindi ho mapasailalim ng pagtuturo po ng salita ng Diyos. Okay? So yun naman yung pinaka-goal namin kung bakit namin pinanggit yan. At salamat din sa Diyos dahil naaprubahan na po ang aming pong pagiging facilitator ng Values Formation sa Tulos National High School. 2 biyernes nga lamang po ay amin pong ipinustpone dahil nagkaroon po ng conflict sa schedule at sana wala nang ikatlong pagkakataon na mapostpone pa, nakakahiya na po. So, yan ay tuwing biyernes, every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, anumang grades ang ibigay sa amin, grade 7 to grade 10. So sana ipag-pray niyo po na ang aming pagtuturo ay maging epektibo sa mga bata at the same time sa mga teacher na makikinig. Okay? So, purihin po ang Panginoon at nais ko rin ipaabot sa inyo ang pangungumusta ng ating mga kapatiran sa bulubundukin po ng Rosario. At kami rin ay laging nananalangin para sa inyo na nawa kayo man ay patuloy na lumago at mailagay sa tamang katuruan kung paano kami rin ay nagsisikap na mailagay sa tamang katuruan ng Biblia ang ating pong pinanghahawakan at ipinamumuhay. O baka nakalimutan ko, hindi lamang po may pamuhay at maging pundasyon, kundi ipagtanggol ang mga biblical na mga katuruan. Okay? So maraming salamat po. Ngayon po, dadako tayo sa pangangaral at pakikinig ng salita po ng Panginoon. Samahan niyo po ako na basahin ang Roma chapter 1 verse 16. Roma chapter 1 verse 16. Ngunit hayaan niyo po na basahin ko ito mula sa verse 8 hanggang verse 17. Babasahin ko po Roma chapter 1, 8 hanggang verse 17. But then, ang focus ng ating pag-aaral ay ang verse 16. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso
sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos na sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. Nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin ay upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan. Ngunit, laging may nagiging hadlang. Nais ko ring makahikayat diyan ng mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga hintil. May pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais kong ipangaral yan sa Roma ang magandang balita. Verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una ay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Salita tayo manalangin. Banal at makapangyarihan namin Diyos, kami ay nagkakatipon dahil nais namin i-bless ang pangalan ninyo. Nais namin kayong parangalan, pasalamatan, papurihan, at higit sa lahat. Ito yung pangunahin namin dahilan. Ang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po sapagkat kami ay binigyan mo ng kalakasan ng katawan sa umagang ito upang gawin ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagtitipon ng mga mananampalataya upang ikaw ay sambahin. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Isang pribilehyo naman ang iyong pinagkaloob sa amin upang makapakinig ng pangangaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin na ako na inyong bilang alipin na magsasalita sa umagang ito ay inyong patnubayan at nawa kayo sumagsala sa mga salitang mamumutawi sa aking mga labi. At ganoon din hiniling ko para sa aking mga mahal na kapatid sa pananampalataya ngayon na nakikinig at nawa sila ay inyong kahabagan, bigyan ng karunungan at mapagpakumbabang puso upang anuman ang kahayag ng iyong mga salita, ito'y aming tanggapin at ipabuhay. Maraming salamat po. Lahat ng ito'y aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus. Amen. At, ang tema natin ngayong umaga ay ang kahalagahan ng pangangaral ng Ebanghelyo o mabuting balita. The importance of preaching the gospel. Year 2021, hindi pa gaanong bukas ang lahat ng pagtitipon dahil sa pandemya ay nagpatawag po ang pamunuan ng The Bible League ng interdenominational meeting at inilahad nila sa amin. Pag sinabing interdenominational, lahat ng mga kapasturan sa buong Rosario, anuman ang affiliation, no? As long as Trinitarian, so in-invite po nila at ay pinahayag nila yung kahalagahan ng pangangaral po ng salita ng Diyos. At nagkaroon po sila ng paghayag sa amin sa pamamagitan ng ginawa nilang survey kung paano daw naligtas ang bawat individual upang maging tagasunod ng Panginoon Kristo. So nagkaroon po ng percentage, meron doon na ang pinakamataas daw na porsyento kung bakit na-save ang isang tao because their parents was a Christian or believers. At meron ding na-save dahil sa testimonya
ng mga mananampalataya. Meron ding na-save dahil sa distribution of tracts or babasahin. Merong na-save dahil sa magandang music na napapakinggan o tinatawag na Christian music. Okay? At marami pang iba. Ngunit, sa ating pag-aaral ngayong umaga, makikita natin na iisa lang ang paraan upang maligtas ang isang makasalanan. Sa ating binasa at sa ating teksto ngayong umagang ito, binibigyang diin ni Apostol Pablo exclusively ang magandang balita o sa ibang translation ay ebanghelyo na siya lamang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Okay, kung bibigyan natin ng diin yung mga katagayan, katagang iyan sa English, for I am not ashamed of the gospel, for it is. Ang ibig sabihin, yung pagiging singularity, it is the power of God unto salvation for those who believes. Okay? So wala na hong iba kundi yaon lamang na pangangaral ng magandang balita o ibang helyo na siya lamang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang taong makasalanang nagsisipagsisi o sumasampalataya. Now, sa ating panahon, mga kapatid, laganap ang tinatawag na man-made scheme and gimmicks upang ang tao ay ma-uplift or mabigyan ng masayang pakiramdam para maka-encourage, makahikayat ng mga makasalanan upang maligtas. Ano ang tinutukoy ko? Maraming mga individual na ang gusto ay yung joyful music. Merong mga individual na kaya sila sisimba sa isang particular na simbahan dahil sa low music or soft music. Meron din na, ay gusto ko yung pastor na iyon kasi laging nabibless ang aking pandinig at ang aking puso kapag siya ay nangangaral. Okay? At iyan yung sistema ng maraming Kristyanismo sa ating pong panahon. Okay? At lumalayo, kung titignan niyo po yung binanggit ko sa inyo, lalo na yung survey ng Bible League, ay malayong-malayo sa sinasabi ng ating talatang pinag-aaralan sa umagang ito. Okay? Which is nang alin? Ang ibang helyo o ang mabuting balita ang siyang kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang mga sumasampalataya. Now, konting background, anong sinulat ni Pablo itong sulat para sa mga taga-Roma. Nung panahon ni Pablo, ang Roma ang siyang kapitolyo at pinaka-importanting syudad ng Romanong Imperyo. Okay? O yung mananakop nung panahon na iyon ay ang Roma at ang populasyon ng Roma during that time ay mahigit sa 1 milyon. Ngunit ang majority sa mamamayan nila ay tinatawag na slaves or alipin. Okay? At ang pinagmamalaki ng Roma during the time ay ang mga higante nilang mga buildings. Isa na diyan ang Emperor's Palace. Okay? At ang Roma during that time ay naroon sa sistemang ang sinasamba ay ang Emperor. Ang hari ng Roma ang kanilang sasambahin. Isa pa sa pinagmamalaki ng Roma, hindi ko alam kung hanggang ngayon, ay ang tinatawag na Circus Maximus. Okay? Ito ay napanood ko noong last week, I think, or last 2 weeks, yung movie na Ben-Hur. Kung alam nyo yung movie na yon, na kung saan isa siyang Jew at pinagbintangan siya na isang tulisan at siya ay inalipin, no? At that time ay panahon na si Jesus ay itinako sa krus. Okay? At ang Circus Maximus ay isang tanyag na lugar na kung saan nandoon yung tagisan o paligsahan ng mga karwahe, no? Isa siyang oval, no? Na kung saan ay karera ng mga karwahe at magagaling na mga riders ng karwahe na wala pong rules. Kahit na mapatay mo ang iyong katunggali
As long as ikaw ang mauna sa finish line, then ikaw ang mananalo. Okay? At isa pa yung tinatawag na the forum. Diyan po nila ginaganap nung panahon na iyon ang iba't ibang pagtitipon, lalo na ang religious program or pagan religious program ng Roman Empire. At isa pa sa dagdag na kaalaman sa atin about sa Roma during the time, ang Roma ay may merong maraming relihiyon at paniniwala. Alam natin na ang Roma ay pagan nation during the time. At sila ay may maraming Diyos at Diyosa. Okay. Andyan si Zeus. Andyan si Diana. At marami pa si Hermes. Marami pang iba, gods and goddesses. At isa sa nakaka-interest sa Roma during the time, bukas sila sa lahat ng paniniwala. They are open for that. Mas bagong paniniwala about religion, mas open silang mapag-usapan. Pero ang nakakapagtaka sa Rome during that time, ang Kristyanismo kinamumuhian nila. Okay. Kahit bukas sila sa lahat ng paniniwala at reliyon, but then ayaw nilang tanggapin ang Kristyanismo at ito ay kanilang kinakalaban pa. Kasi bakit? Dahil iba ang katuruan ni Kristo. Ano sabi ni Jesus? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ngunit ang ibang mga reliyon, ang paniniwala ay meron pang ibang daan. Like good works at marami pang iba. Pero si Jesus, siya lamang ang tanging daan. Siya lamang ang katotohanan. At kung gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, siya lamang din po meron noon na iniaalok sa lahat. Kung kaya maraming mga Kristiyano sa kamay ng Roman Empire during that time ay dumanas ng nakakakilabot na uri ng pag-uusig. At kung atin pong titignan nung panahon naman ni Pedro, nung isinulat niya yung 1 Peter and 2 Peter, yan yung panahon na kung saan ay ilang buwan pa lamang ang nakalipas nung masunog o sinunog ang syudad ng Rome, which is na ang ginamit ni Emperor Nero na scapegoat ay sino? Ang mga Kristiyano. Okay? At para sa akin, yun na ang pinaka nakakakilabot sa kasaysayan ng mga Kristiyano na uri ng pag-uusig. Brutal na uri ng pag-uusig. It's between life and death. Okay? At sa ating panahon, ganun din. Okay? Hindi nagbago. May mga pagbabago in a sense na kung paano mamuhay ang tao, pero pagdating sa belief system, hindi yung nagbago. Sa ating panahon, marami rin pong uri ng paniniwala. At ang masaklap at ang nakakakilabot ay ang tinatawag na watered down gospel. Pag sinabing watered down po, di ba, ang 3-in-1 na kape is good for 1 cup. Pero try mong timplahin ang 3-in-1 na kape sa isang pitchel. Masarap pa bang inumin? So, ibig sabihin, sa ating panahon, malabnaw. Tinitrim, kumbaga sa pagpapagupit. Tinitrim. Inaalis yung mga bagay na nakakasakit sa pandinig ng tao. Ang tunay na ebanghelyo ay nakakapunit ng puso ng taong makasalanan upang makita niya yung kanyang kalayan at kanya ring marinig yung alok ng Diyos na kaligtasan. Hindi hahantong ang tao sa tunay na pagsisisi hanggat hindi niya naunawaan, deserve niya ang kaparusahang walang hanggan. Pero dahil ang Diyos mahabagin, dahil ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon, ibinigay niya ang ebanghelyo, si Jesus Christ, upang tayo na nararapat maparusahan ay bigyan ng pagkakataon na maligtas. And that's the gospel. But then sa ating panahon, majority sa Kristyanismo ay alin, watered down ang uri ng ebanghelyo, ang pangangaral ng ebanghelyo. Ang hanap ay alin, to uplift
the soul, to uplift the heart of the listeners. Hindi yun yung original na ebanghelyo. But then, kung makita natin sa binasa natin, kung maalala nyo kanina, kahit na ganoon ang kalagayan ng Roma during that time, si Apostol Pablo pa rin ay nagnanais. Gustong-gusto ni Pablo at gumagawa siya ng effort para makarating saan? Sa Roma. Pinahayag niya yung laman ng kanyang puso na gusto niyang makarating doon. Sabi diyan sa verse 10 na binasa natin kanina, lagi kong hinihiling, ibig sabihin, lagi niya pinapanalangin na loobin nawa ng Diyos na sa wakas ay sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. And then sa verse 11, sabi niya, nananabik akong makita kayo. In the first place, nais niyang makasama at makita ang mga mananampalataya sa Rome. But then, ang kanyang main goal din ay ang makapagpahayag ng ebanghelyo sa mga hintil. Yan ay mababasa natin dito po sa may verse 13. Sabi niya, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan. Ngunit laging may nagiging hadlang. Nais ko rin makahikayat yan ng mga sasampalataya kay Kristo tulad ng nagawa ko na sa ibang mga hintil. At pansinin niyo po yung verse 14. Sabi ni Apostol Pablo, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao. Okay? Bakit niya kaya sinabi ito? Kanya bang mga kababayan ang mga nasa Roma? No, they were Gentiles. They were Greeks. Si Pablo ay lehitimong Jew. Isa siyang Israelita. Pero sa tono ng kanyang pananalita, lahat ng tao ay meron siyang pananagutan. Pananagutang alin? To proclaim the gospel. Pansin niyo po, bakit kaya? Okay? Bakit ganun na lamang ang pagturing ni Pablo sa lahat ng tao? Okay? Kaya sabi niya sa verse 15, kaya nga, anong pinaghugutan ni Pablo? Yung desire niya na maipahayag ang ebanghelyo ni Kristo. Sabi niya, kaya nga, nais ko rin ipangaral yan sa Roma ang magandang balita. Okay? So, anong meron sa ebanghelyo? No? Anong meron sa ebanghelyo na sabi ng Apostol Pablo sa verse 16 ng ating talata na hindi niya ikinahihiya? Anong meron? Sabi diyan sa talatang yan, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Yun lamang. Okay? Yun lamang ang paraan, kumbaga, na sinasabi ng Apostol Pablo. Ang alin? Ang ebanghelyo. At alam natin, ang ebanghelyo, mabuting balita, ay naipapaabot sa tao sa pamamagitan ng pangangaral. Okay? The gospel is communicated much more in preaching, sa pangangaral. At alam natin, kung nabasa niyo po yung buong life ni Pablo sa Book of Acts, maging sa kanyang mga sulat, makita natin na buong buhay niya, iginugol niya saan? In preaching the gospel. Wala nang iba. At kung aware din kayo sa kanyang mga dinanas, binaliwala niyang lahat ng iyon. Okay? Nakakakilabot po yung dinanas ni Pablo ng mga death threat sa kanyang buhay. Hindi lamang basta threat, kundi ginawa mismo sa kanya. Okay? Pero, tumigil ba siya ng pangangaral? Nagsabi ba siya sa kanyang mga kasamahan, titigil na ako, ganyan lang din naman pala ang tugon ng tao. Napakaganda ng ating hangarin sa kanila for them to be saved. Pero ganito ang kanilang tugon. Si Pablo never nag-quit. Kasi bakit? Dahil sa pagiging importante ng pangangaral ng mabuting balita. So ang tanong, what is the gospel? What is the gospel that leads to true repentance and to salvation? Ano po yung ebanghelyo na nagdudulot, naghahantong sa isang makasalanan upang maligtas? Ang salitang kaligtasan ay meron pong particular na pangyayari o dapat mangyari bago mo
bago ka humantong na ikaw ay ligtas. Of course, nandyan yung repentance, nandyan yung pagtalikod sa kasalanan, 180 degree na pagtalikod, and then nandyan yung buong pagyakap sa katotohanan about Christ and about His teaching. Hindi po pwede na nagsisi ka lang, na nandun yung hangarin mong tumalikod, ngunit ayaw mo namang yakapin ang katuruan na meron si Jesus Christ. It is full package. Okay? Dapat yun mismo ang mangyari sa isang sumasampalataya na sinasabi ni Pablo dyan sa verse 16. So again, ang tanong ay, ano ang Ebanghelyo? Now, balikan natin ang Roma chapter 1. Now, basahin natin ang verse 1 hanggang verse 7. Sabi diyan, mula kay Pablo na lingkod ni Kristo Jesus, pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol para saan? Upang ipangaral ang kanyang magandang balita. Sa English, the gospel, ang magandang balita. So, si Jesus mismo ang talaga kay Pablo na alin? Mangaral. No? Ang magandang balitang ito ay ipinangako ng Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta at nakasulat sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, hindi umembento si Pablo. Okay? Yung buong scripture, nandun pa rin, yun pa rin yung pinagbabasihan kung ano ang ebanghelyo o magandang balita. Verse 3 to 4, ang balitang ito ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagkatao, isinilang siya sa lahi ni Haring David at sa kanyang banal na espiritu na patunayang siya ang makapangyarihang anak ng Diyos nang siya'y nabuhay mula sa mga patay. Now, sa aking salin po, yung verse 4 ay ganito po ang mababasa. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos. Pansin niyo po, okay? Importante yung deity ni Jesus Christ in preaching the gospel. Yes, He is 100% human para maging alay, maging handog, upang maging kabayaran ng kasalanan. But He is also 100% God. Okay? Hindi pwedeng maalis isa man doon sa tunay na Kristo o Jesus Christ. Now, sabi diyan, pinatunayan ng banal na espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Verse 5, sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap namin ang kaloob na maging apostol para madala namin sa pananampalataya. Pansinin niyo po kung ano yung dapat makita sa tunay na sumasampalataya. Alin yun? Madala namin sa pananampalataya at alin? Pagsunod sa Kanya. Hindi pwedeng you just believe. Hindi pwedeng nananampalataya lang yung isang individual, kundi alin? Sumusunod sa Kanya. No? At pagsunod sa Kanya, ang mga tao sa lahat ng bansa, ginagawa namin ito para sa Kanya. Hindi para sa kagustuhan o hindi lamang sa pansariling kagustuhan ni Apostol Pablo o ng iba pa niyang kasama mga apostol. Verse 6, at kayong mga mananampalataya yan sa Roma ay kabilang din sa kanyang mga tinawag na maging, what? Tagasunod. Sa ating kasing panahon, maging mananampalataya. Pero ang kahulugan pala ng pananampalataya, you believe and you obey. Okay? So, maliwanag sa ating pong translation na yan. Tagasunod ni Jesucristo. Verse 7, sa inyong lahat yan sa Roma na minamahal ng Diyos at tinawag na maging banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. So, anong ebanghelyo? The gospel was promised by God in the Old Testament. Okay? At alam natin kung nabasa natin yung buong Old Testament, nariyan yung pangako ng alin? Ng Diyos na tagapagligtas. Okay? Kung sino siya. That's why pagdating sa sulat ni Mateo, chapter 1, makita ninyo yung lineage. Bakit isinulat ni Mateo ng buong ingat? Mula kay Abraham, okay? Down kay David.
Kasi nga, nandoon yung pangako ng Diyos about sa Ebanghelyo, about sa promised Savior, Messiah, sa Old Testament pa lang. And then alam natin na ito ay naisa katuparan nung si Jesus Christ ay ipinanganak. Now, isa pang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo about what is the gospel ay dyan po sa 1 Corinthians chapter 15, 1 to 4. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to verse 4, sabi niya, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. He was referring to the gospel na ipinaalala ko sa inyo magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap. And then pangalawa, naging saligan, naging pundasyon ng alin? Ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Pansin niyo po yung exclusiveness ng gospel. Wala nang iba. Hindi sa mga jokes ng pastor. Hindi doon sa mga magagandang musika. Hindi sa magagandang boses. Hindi ko sinasabing masama yun. Pero ang ipinupunto ng salita ng Diyos ay ang pagiging eksklusibo ng Ebanghelyo upang maligtas. Okay? Now, ituloy po natin. Verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Ibig sabihin, napakinggan ng kanan at lumabas sa kaliwa, hindi tumingo sa puso, hindi nakitaan ng pagbabago sa buhay, at hindi nakikitaan ng pagsunod. Ibig sabihin, walang kabuluhan yung ganong klaseng pananampalataya na sinasabi ni Santiago na patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Okay? Now, verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Alin yun? Na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Imagine niyo po, alam natin ang isang tao ay namamatay because he is a sinner. Right? Alam natin yon. Lahat ng tao namamatay because of sin. But imagine niyo po si Jesus ipinanganak, he is holy, he is blameless, pero siya ay itinakdang mamatay. Kung merong hindi dapat mamatay na naging tao, na pinanganak bilang tao, yun ay si Jesus Christ. Pero bakit siya ipinanganak? Upang mamatay. Bakit? Dahil saan? Ating, hindi kanya. Ano sabi ni Pablo? Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. That's the reason. Yan yung Ebanghelyo, part ng Ebanghelyo. Si Kristo ang Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos. Bago pa nilikha sa libutan, for all eternity, ay ipinanganak para lamang mamatay. Para sa iyo at aking kasalanan. Ibig sabihin, wala nang ibang paraan para mabayaran ang kasalanan. Walang ibang solusyon para makalaya sa kasalanan, kundi alin? Ang kamatayan ng bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi dyan nagtatapos si Pablo. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, as God promised in the Old Testament to the prophets, na darating ang tagapagligtas. And in verse 4, inilibing siya. Ibig sabihin, tunay siyang namatay, hindi hinimatay. Hindi nagpatay-patayan. Siya'y totoong patay. Kasi bakit? Napakalaga ang sunod na event. Siya'y muling nabuhay. Ang sabi niya dyan, verse 4, nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Hindi lamang nagkataon na siya'y muling nabuhay, hindi lamang nagkataon na siya'y namatay o pinatay, kundi ayon saan? Sa sinasabi ng kasulatan. Naka-record, ibig sabihin, alam ni Jesus kung ano mangyayari sa kanya. That's why kung maalala ninyo, nung siya ay nasa Garden of Gethsemane, iniwan niya yung kanyang mga alagad
lumayo siya ng kaunti at siya'y nanalangin. At sabi doon, yan ay mababasa niyo po sa sulat ni Juan, sabi doon, habang siya'y nananalangin, pumapatak ang kanyang pawis sa lupa na may halong dugo. Dahil siya ay 100% human. Bakit? Dahil sa sobrang stress, hindi kayang kontrolin ng sistema ng katawan ang pagdaloy ng dugo at ito'y sumasama saan? Sa pawis. Dahil siya ay tao. Kasi alam niya, minutes later, kung ano ang mangyayari sa kanya. Di ba tayo, pag nag-aalala, hindi tayo makausap ng tama. Ang ating pawis ay malamig na hindi mo maintindihan. At yan ang nangyayari kay Jesus. Kasi bakit? For all eternity, pinlano na nila ng Ama kung ano ang mangyayari sa Kanya. Alam na niya ang lahat. That's why, ilang minuto na lang, alam niya yun, malapit nang mangyari, nananalangin siya, and take note, ano ang kanyang panalangin? Ama, mahari lang, huwag ko nang inumin ang sarot ng paghihirap nito. Ano kanya pinupunto? Dahil alam niya kung ano mangyayari sa kanya. Ang kanyang kahilingan sa kanyang Ama sa langit, Ama, kung pwede po, hindi na ako dumanas ng ganitong klaseng kamatayan. Hindi siya nararapat mamatay. Pero kung hindi siya mamamatay, ikaw at ako, walang kaligtasan. That's the gospel. Dahil ang kasalanan ay isa pong napakalaking ofensa sa Diyos. At ang tanging solusyon ay alin? Kamatayan ni Jesus. Okay, pagpapatuloy natin yung panalangin ng Panginoon Jesus, Ama, kung maaari, huwag ko nang inumin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit kalooban mo ang mangyari, huwag ang kalooban ko. So ayon sa kasulatan, verse 4, nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. In verse 5, at siya'y nagpakita kay Pedro at sa kasalabin, dalawa. May multo bang nagpapakita? Marami yung taong nasabi nagpakita yung multo kasi nungalingan, ang multo hindi kailanman nakikita. Evil spirit ay hindi nakikita. Ang hangin hindi nakikita. Okay? Pero si Jesus, hindi siya multo. Siya ay tunay na namatay at muling nabuhay. Okay? At yun yung kapahayagan ng mga alagad at maging sa Apostol Pablo. Kaya sabi niya, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka kanino? Sa 12. And then, simula nang mangyari ang lahat ng yan na po yung pinangaral ng mga apostol hanggang sa ating panahon. So ano ang ibig sabihin ng Ebanghelyo sa pagbubuod? It is the message that God will forgive sins because of Christ's sacrifice. Ito'y mensahe na ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan hindi dahil sa ikaw ay mabait, ikaw ay mabuti, wala sa ating mabuti, wala kahit isa. But on Christ's expense, on Christ's sacrifice. Ang Diyos ay magpapatawad at hindi lamang doon nagtatapos. God will deliver sinners from the power of sin. Palalayain ng Diyos ang tao sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng patuloy na trabaho ng Espiritu Santo. At siya ang nagbibigay ng pag-asa sa lahat habang sinusunod ang kalooban ng Diyos. Now, let's take a look Romans 10 verse 16. Romans chapter 10 verse 16. Anong meron sa Ebanghelyo? Anong meron kapag tinanggap ito ng tao? It is just believing in a sense. Yan ba lang talaga? Sabi ng Romans 10 verse 16, ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Ano ang gustong emphasize ni Pablo? Sabi niya, ngunit hindi lahat ay sumunod saan? Sa magandang balita. Ang Ebanghelyo, pag tinanggap, ay nagbubunga ng alin?
pagsunod. Obedience. Ang patunay ng isang tao ay tumanggap ng ebanghelyo o mabuting balita, siya ay sumusunod. That's why, yan yung tanong dyan ni Pablo, ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Okay? At kagaya nga ng tanong ni Propeta Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? So alam natin ang sagot sa tanong ni Propeta Isaias. Ano kanyang tanong? Sino ang naniwala sa aming ibinalita? Anong sagot? Yaong sumusunod. Yaong sumusunod. Okay? Meron akong nakita sa Facebook na paliwanag about the gospel. Hindi ko alam kung si Paul Washer ang nagsabi nito. Sabi niya, what is the gospel? The gospel is the good news that God became man in Jesus Christ. He lived the life we should have. We should have lived and died. The death we should have died in our place. 3 days later, He rose from the dead, proving that He is the Son of God and offering the gift of salvation for all who repent and believe the gospel. It is true. Yan ang ebanghelyo. Ang katotohanan about kay Jesus Christ. About kung sino siya bago pa siya pinanganak. At kung sino siya nung siya'y nagkatawang tao. Anong nangyari sa kanya sa cross. Anong nangyari nung siya'y namatay. At nasaan siya ngayon. That's the gospel. Na nakakaligtas. At yan yung ebanghelyo na alin. Hindi ikinahiya ni Apostol Pablo. Hindi niya yan ikinahiya. Kasi bakit? Dahil yan lang. Yan yung paraan. Hindi ko sinasabing limitado ang Diyos. Kundi iyan yung inilagay ng Diyos na paraan upang iligtas ang mga makasalanan. It is the preaching of the gospel. Now, tingnan natin yung halimbawang ipinamuhay ni Apostol Pablo. Okay? Kung paano siya namuhay na sumusunod. 1 Corinthians chapter 9 verse 23. Wala ito sa ating pong PowerPoint. 1 Corinthians chapter 9 verse 23. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ginagawa ko ang lahat. Continuous action verb. Habang siya'y nabubuhay na alin? Ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako ng pagpapala nito. So, yung gustong-gusto ng prosperity teachers, pagpapala. Okay? Ano sabi ni Pablo? Ginagawa niya ang lahat para sa magandang balita dahil nais niya makabahagi ng pagpapala nito. Now, kung titingnan natin yung real life ni Pablo sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, hindi yun inaasahan na pagpapala. Okay? Halimbawa dyan, mayroon akong 5 halimbawa rito sa Acts chapter 16, 23 to 24. Sila ay binugbog at ipinakulong matapos sila ay mangaral kasama si Silas. Okay. After na sila ay mangaral, sila ay binugbog at ikinulong. And then sa Acts 17 verse 10, sila ay pinaalis ng Thessalonica, kasi bakit? Sila ay gustong-gustong patayin. Okay? And then pagdating sa chapter 17 verse 14, sila ay pinalayas pa rin. Okay? And then pagdating sa chapter 17 verse 32, nangaral ulit si Pablo. Pansin niyo po, pag pinalayas siya, aalis siya ng lugar, pagdating doon, anong gagawin niya? Mangangaral. Okay? And then pag siya pinalayas ulit doon, aalis siya ng lugar, lilipat siya, pagdating doon, anong gagawin niya? Mangangaral. Sa ating salita, si Pablo walang kadala-dala. Pero bakit? Bakit hindi tumitigil si Pablo? Ito yung kanya pinupunto. Yung ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ganun ka-importante ang pangangaral ng ebanghelyo. The whole package of Jesus Christ must be preached. Wala nang ibang paraan. At talin ko kayo sa Gawa 14, verse 19. Ito yung nais kong basahin sa inyo. Gawa 14, verse 19. Nais ko lang i-highlight sa inyo kung paano sinusuportahan ni Pablo yung kanya pong bilin sa mga taga-Roma na ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Gawa 14, 19 hanggang 21.
Gawa 14:19 to 21. Alam natin, no, yung senaryo, sila ay dumating sa Listra, okay? May lalaking hindi makalakad, pinagaling ni Apostol Pablo, ito'y nakalakad, no? Dahil nakinig ng salita ng Diyos, sinabihan ni Pablo na tumayo ka ng tuwid, ang ginawa ng lalaking lumpo, lumukso-lukso, at nagsimulang lumakad, okay? And then, ang mga tao ay itinuring silang alin? Diyos. Naku, may Diyos na bumaba mula sa langit. Okay? At yun yung gustong gawin ng tao sa kanila na sila ay sambahin. Ngunit, nanawagan si Pablo na huwag gawin iyon sa kanila. Yan ay sa verse 15. Dahil sabi niya, tao rin kaming tulad ninyo na nangangaral ng magandang balita na talikuran ang mga walang kabuluhang uri ng pamumuhay at manumbalik sa Diyos. Now, pagdating sa verse 19, ngunit may ilang mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Tandaan niyo po yung mga lugar na yan. Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga taga-Listra laban kay Pablo. Kaya siya'y pinagbabato nila. Naalala niyo yung ginawa kay Esteban? Kay Stephen? Si Esteban ay nangaral ng buong katapatan. At kung inyo rin po papansinin yung mga preaching ng mga alagad na ito, it's all about Jesus Christ from Old Testament. Hanggang si Jesus ay nagkatawang tao, tinapos sa krus na matay at muling nabuhay. That's the gospel. Okay? Now, so si Pablo ay alin? Pinagbabato. And then, sabi diyan, pagkatapos siya ay kinaladkad nila sa labas ng bayan. Kasi bakit? Akala nila si Pablo ay alin? Patay na. Okay? Ngunit, nung dumating ang mga alagad at pinalibutan siya, tumayo si Pablo at pumasok sa lungsod. Maaari ang nangyari at medical paliwanag siguro niyan, si Pablo ay hinimatay sa sobrang sakit na tinanggap ng kanyang katawan. Okay? Pero, siya ay bumangon, kinabukasan, ano pa dapat gawin ng taong nabugbog? Pahinga. Tama? Pero ano ginawa ni Pablo? Kinabukasan, nagpunta sila ni Bernabe sa Derbe. Verse 23, ang magandang balita, again, may pasa pa si Pablo, may putok pa siguro kung anong part ng katawan niya na tinamaan ng bato. Anong kanyang ginawa kinaumagahan sa Derbe? Ang magandang balita ay pinangaral ni na Pablo at Bernabe, sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, listen for this, pagkatapos nagbalik sila saan? Sa Listra. Di ba? Doon siya pinagbabato. Namuntik na siyang mamatay. Anong ginawa ni Pablo? Bumalik doon. For what sake? Of the gospel. Sino sa inyo babalikan niyo yung taong pinahiya ka nung sinera mo ng ebanghelyo? Marami sa atin, ayaw na natin balikan. Ayaw niya, bahala siya. Pinagtawanan niya ako, problema niya kung mapunta siya sa impyerno. But Paul, binalikan niya ang Listra. Hindi lamang ang Listra. Iconio at Antioquia ng Pisidia. Ito yung sumusuporta sa sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinahiya ang ebanghelyo. Gusto lang sinasabi ni Pablo, hindi ako natatakot anuman ang gawin ng tao sa akin. Kasi bakit? Sapagkat ang ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos. It's all about what Christ has done. It is about preaching what sin is, what sin was. Hindi nagpapagong kahulugan ng kasalanan at kung ano ang kabayaran ng kasalanan, eternal death. But the gift of God is salvation to those who repent and believe Christ. That's the gospel. That's the message of the gospel. May makinig man kay Pablo, may masisave man, may manakit man sa kanya, babalik kanya pa rin. Because the gospel alone saves. Hindi yung mga gimmick at scheme na gawa ng tao. But the gospel. Okay. That's why
Napakahalaga ng Ebanghelyo. The gospel must be preached because it is alone that can save a sinner in his or her eternal damnation. Okay? Ang Ebanghelyo ay kailangang ipangaral sapagkat ang Ebanghelyo ang pinakamahalaga sa lahat upang ang makasalanan ay maligtas sa walang hanggang kaparusahan. There is no other way to be saved but only preaching the gospel. So merong dalawang bagay na nais na ipatunawa sa atin sa umagang ito. Okay? Two things we should learn from our text. Dalawang mahalagang bagay ng pangangaral ng Ebanghelyo. Number one, the importance of preaching to the believers. Yan yung application natin sa mga Hudyo ng verse 16, no? Sabi ko, hindi ko kinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una ng mga Hudyo. Why Christian? Bakit ko sinabing Christian? Sa atin sa unang punto, ang kahalagaan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga mananampalataya, mamaya. And then number two is the urgency of preaching to the unsaved. Okay? Ang pagkamadali, urgent, mamaya ko ito paliwanag, ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga hindi pa ligtas. Let's go to number one, the importance of preaching to the believers. Alam natin na pinili ng Diyos ang bayang Israel para maging witness ng kanyang kabutihan. Ang Israel hindi iba sa lahat ng tao, they are sinners. At alam natin sa buong book ng Old Testament o sa buong section ng buong Old Testament, nakita natin kung gaano katigas ang kanilang ulo, ang kanilang puso. At alam din natin kung gaano nagtiyaga ang Diyos, kung paano sila disiplinahin, kung paano sila pabayaan na masakop ng mga nakakakilabot na mga bansa, kagaya ng Babylonian Empire. Okay. Iyon ay pamamaraan ng Diyos para sila disiplinahin because they are chosen nation. Hindi po pwede na ang isang taong kabilang na sa pamilya ng Diyos ay namumuhay sa kasalanan without discipline coming from God. Maling notion na okay lang na magkasala because we are Christian, we are under grace. Noon pa man, maging ang bansang Israel under God's grace at hindi nagbabago. Okay? Now, so that's the nation Israel. At alam natin ang ministry ng ating Panginoon Kristo ay nagsimula saan? Sa Israel. Sinabi nga ng Panginoon Hesus sa Mateo 15 verse 24 ang ganitong mga kataga. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Okay? Kasi bakit? Dahil sa Israel magsisimula ang kaligtasan. John 4:22. Tingnan natin kung ano sinabi ng Panginoon Hesus. John 4 verse 22, sabi ng Panginoon Hesus sa babaeng Samaritana, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula saan? Sa mga Hudyo. Okay? So maliwanag na ang bansang Israel ay bayang pinili-hinira ng Diyos na maging saksi ng kabutihan ng Panginoon upang dito magsimula ang kaligtasan sapagkat sa kanila ipinanganak ang bugtong na anak ng Diyos. Now, they are the physical Israel, ang bansang Israel, but there is also spiritual Israel. At alam natin, ang spiritual Israel, they are those who believes and obeys Christ. Ibig sabihin, ang pinupunto ko dito sa ating pong unang aral ay ang kahalagahan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga mananampalataya. Hindi ibig sabihin, mananampalataya ka na, you don't need anymore to listen to the preaching of the gospel. No. Okay. Nagpapatuloy. No? Believers must give importance in listening to preaching the gospel. Pinapahalagahan natin ito. Ang pangangaral. No? Dahil ito ay mahalaga sa buhay natin. This is our life. Ito yung nagpapanatili ng ating buhay. Ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Kung niyo pong mapansin, Mateo 28,
yung the Great Commission, pansinin po natin, lalo na yung verse 20, Matthew 28, verse 19, sabi rito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Then verse 20, at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Okay? Hindi nagtatapos sa being saved, kundi hahantong saan? Sa pagsunod. And then ano yung mandato ni Pablo sa binatang pastor na si Timoteo? Okay. 2 Timothy chapter 4, verse 1 to verse 5. Ano ang mando ni Pablo sa binatang si Timoteo? Chapter 4, verse 1 to 5. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Nalin, verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Ano ibig sabihin, napapanahon man o hindi? Minsan, kapag mayroong mga kapatiran tayo na nagpapadedicate ng kanilang baby, hindi ko maiwasan na magpahayag ng Ebanghelyo. Kung titignan mo, parang hindi panahon para mangaral. Pero nandoon sa puso mo, may uma-attend dalhin. Unbelievers. Ito yung sinasabi ni Pablo. Naalala ko, nung aming pong meeting with CDA sa Rosario, last week lang po ito, si Pastor Ray ang inatasan na mag-devotion for 15 minutes. Alam niyo po kung gaano tumagal ang devotion ni Pastor Ray? Almost an hour. At hindi na devotion yung kanyang ginawa. Preaching. At tinanong ko siya, sabi, Pastor, bakit gano'n nangyayari? Hindi ko mapagilan, Pastor. Kasi nakikita ko, majority sa attendance, they are unbelievers. Nag-aalala ko na baka pag-uwi, pag-iwalay natin, mamaya may mangyari sa kanila sa daan. Mamatay silang hindi nakapakinig ng alin. Ibang helyo. At yung negatibo na iniisip namin, ako, baka magalit. Yung World Vision, magalit yung taga-CDA. Mga pa ang taga-CDA. Sabi ng CDA na nagtuturo sa amin, alam niyo po, yung pinahayag ni Pastor, yun yung first priority na dapat nating malaman. Kala ko magagalit yung taga-CDA kasi inubos na halos yung oras. Ito yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Season out of season, you must preach. What? The gospel. And then, sabi niya sa sunod na pangungusap, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng alin? Matyagang pagtuturo. Kung ang inyong pastor dito sa Tilaga, no, hindi ako sa Tilaga. Dito sa Bacoor, lagi tayong inaayayahan, dumalo tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, online man or face-to-face. Magkaroon tayo ng membership class. Purihin ang Diyos. Kasi yun yung bilin kay Timoteo at ipinasa sa atin, sa amin. Hindi kami lalabas sa Biblia. At kung lalabas kami sa Biblia at nakita niyo po yun, ituwid niyo po kami. Dahil bakit? Dahil ang Biblia ang tanging pamantayan ng lahat ng ating tinuturo. Wala na akong kita. Sola Scriptura. Nagtuloy natin, verse 3, sapagkat, ito yung pinagmamadali ni Pablo, bakit season out of season, kailang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, because, verse 3, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig ng wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Sino po? Yung gusto nilang mapakinggan, yun lang yung pakikinggan nila. Sabi ni Pablo, darating yung time na yan. Kaya habang maaga pa, sabi ni Pablo kay Timoteo, season out of season.
Ipangaral mo ang Ebanghelyo. Ano pa sabi niya? Maghahanap sila, take note, mag-e-effort ang mga tao na alin, maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang alin, ang ibig lamang nilang marinig. Kahit pa biblical ang tinuturo mo, walang pag-alinlangan, ayaw namin yan. Doon kami sa isang church na yon, hindi masakit mag-preach ang pastor. Doon kami sa isang church, puro na lang kasalanan ang binabantayan ng pastor doon sa pangangaral. No, it is not the pastor. It is the Word of God. May nagbago ba sa atin? Tayo ba ay nagsisikap lumayo sa kasalanan? Makipag-divorce sa kasalanan? Then kung hindi, the preaching is still there. Ipinapaunawa kung ano ang kasalanan. Mas lalo na kung hindi mo kapitbahay ang inyong pastor. Hindi niya nalalaman ang inyong 24/7 na ginagawa. Pagdating ng linggo, tinamaan ka pa. So tingin mo, sinusundan ka ng inyong pastor para patamaan pagdating ng linggo? No. It is the Word of God. It is the gospel that rips the heart of the people who love sin. Bakit? Dahil nananawagan ng pagsisisi. That's the gospel. Okay? It confronts sin. Because the sin itself is the reason why Christ came. It is the sin which Christ died on the cross. Paano iba? So huwag natin babastahin ang kasalanan. Sino sa atin namumuhay 24/7 hindi na nagkakasala? Maging ako man, hindi ako nagtaas ng kamay. Kasi bakit? Araw-araw yan yung ating giyera. Kasalanan. At pagtaka kayo kung inyong Pastor Owe, hindi na nangangaral about sin. Maaaring pwede na tayo maghiwa-hiwalay kung walang pastor na nangangaral about sin. It is our daily war. Salamat sa Diyos. Dahil ang nilalaman ng Ebanghelyo yan panawagan ng pagsisisi. Ano pa sabi ni Pablo? Kay Timoteo, maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Ano tinutukoy ni Pablo na katotohanan? The Scripture. Ang buong 66 books. The Old and the New Testament. Hindi na sila makikinig ng katotohanan. Sa halip, ibabaling ang kanilang pagkain. Take note, saan? Sa mga kathang isip. O alam natin kung anong ibig sabihin ng kathang isip kung walang basihan sa Biblia. Kung walang basihan sa Biblia. Meron akong naalala, part ng isang hymn, Reformation hymn. Pakinggan niyo po ito, yung first verse niya, we will trust God's word alone, where His perfect will is known. Our traditions shift like sand. His truth forever stands. Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, nawa ang ating kinagisnan, mga gawain, tradisyon, pag nahayag ang pangangaral ng Ebanghelyo ay alin, bumagsak ang lahat ng nalalaman nating tradisyon. No, sabi pa niya, second verse, we will live by faith alone, clothed in merit not our own. All we claim is Jesus Christ and His finished sacrifice. Wala akong bang pinanghawakan. Hindi ang pagiging pastor ko, kundi yung lamang ginawa ni Jesus Christ sa cross. Yun, hindi ibig sabihin na sumasampalataya ako sa ginawa ni Jesus Christ, magpapatuloy ako sa kasalanan. Makinig po, kung naunawaan ko kung bakit namatay, kung bakit hinayaan ng amang patayin ang kanyang bugtong na anak, I should sin no more. Kung naunawaan ko, kung bakit hinayaan ng ama na sumigaw ang kanyang anak sa cross sa Kalbaryo,
Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Magpapatuloy ka pa ba sa kasalanan? Yan ay nakasalalay sa mga pastor kung buong tapat na nangangaral ng ibang helyo. Bumalik ka man sa susunod na linggo o hindi, we will be faithful to the gospel. That's it. Ano pa sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Verse 5, ngunit ikaw Timoteo, ikaw mananampalataya, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Anong kahirapan ang sinasabi ni Pablo? Yung walang laman ng bulsa? Yung walang makain? Yung walang trabaho? No. Ito yung pag-uusig dahil sa pangangaral ng ibang helyo. Tiisin mo yon. Kasi bakit? Kawawa ang tao pag namatay na walang nangangaral ng alin. Ibang helyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Mga kapatid, bigyan mong halaga ang pakikinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Pahalagahan mo ang araw na kung saan nagkakatipon tayo at may mangangaral ng salita ng Diyos. Pahalagahan mo ang araw na nag-iimbita, nagtatalaga, nagtatakda ang inyong church leaders, ang inyong pastor, higit sa lahat, ng araw na mayroong pag-aaral sa salita ng Diyos. Kailangan natin yun. A preacher that points out sin and at the same time pointing you to Christ that died for your sin so that you can truly repent and turn away from your sin. Number 2, the urgency of preaching the gospel, ang pagmamadali ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga di pa ligtas. Hindi ko tinutukoy na nagmamadali. Akin lang iso-shortcut kasi nagmamadali ako. No. Urgency. Kahapon, nagising ako bandang 1:00, sunod-sunod ang daan ng wangwang. Doon sa bahaging, doon sa lugar ni na Pastor Owe. Tunog ng ambulansya. Ang una ay bumbero. Sunod ay ambulansya. Walang patid. Titigil lang ilang segundo, pero mamaya ayun na naman. Urgent. Urgency. Kailangan. Kasi bakit? Ang taong makasalanan, merong dalawang hindi tiyak sa kanya. Una, ang kanyang buhay. Madalas kong sabihin sa inyo, naalala ko lang na ngayon, malakas, pero bukas elen. Meron kaming kapitbahay na isang araw namatay na. Pero, sabi nung kanyang best friend, post niya sa kanyang My Day, nung isang araw, kausap pa kita, nagtatawanan, nagtatayo, pero bakit bigla na lang? Namatay ka. Alam natin, after death, there is judgment. Wala na akong pagkakataon. That's the urgency of the gospel. And number 2, Jesus Christ will return. Pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. It's why, ang tinutukoy ni Pablo, which is that the Gentiles, nagre-represent ng mga unbelievers. Okay? That's why yung pangalawang punto natin, the urgency of preaching to the unsaved. Kasi bakit? Dahil kung tayo naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sila man ay mas higit na nangangailangan ng pangangaral ng buong katapatan ng Ebanghelyo upang alin? Upang maligtas. Okay? Sa English kasi, those who believe, sumampalataya. Ang pagsampalataya ay may 3 elemento. Una ay mental. Kinakailangan ang kaisipan ay mabago patungkol sa kasalanan, maunawaan kung ano ang kasalanan, ano ang turing ng Diyos sa makasalanan, at kung ano ang ginawa ng Diyos para masolusyonan ang kasalanan. And that's about Jesus Christ. That's why mayroong pattern na binigay si Pablo sa Romans chapter 10,
verse 14 to verse 17. May oras pa ba ako? Wala nagtataas. Okay. Romans chapter 10, verse 14 to verse 17. Sabi rito, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Sa ating panahon, wala pang nangangaral. Sumasampalataya na. At akala nila, they are saved. Pero pansin niyo po ito. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Pansin niyo? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Okay? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming binalita? And then verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. About Christ, gospel. Okay? So that's number one. Yung kaisipan ay mabago. Number two, yung kanyang emosyon o emotional. Okay? The person must embrace the truth with sorrow over sin. Yan yung emosyon na hinahanap natin sa tao. Maging sa ating sarili. Hindi yung napag-good vibes ka sa iyong napakinggan. Kundi alin, namumuhi ka sa iyong araw-araw na pamumuhay. At iyong niyayakap yung katotohanan patungkol kay Jesus Christ. At pangatlong elemento ng pananampalataya, pagkusa. Pagkusa saan? Sa English po, yan ay volitional. Pagkusa saan? Pagkusa ng isang makasalanan matapos na makapakinig ng Ebanghelyo na siya ay magpasakop. Kung paano inutos ng babaeng may asawa, inutos ng Panginoon sa babaeng may asawa, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Ganon din ang isang totoong tumanggap ng Ebanghelyo. Siya'y nagpupusa na magpasakop kay Kristo at nagtitiwala sa Kanya lamang bilang Kanyang pag-asa ng kaligtasan. True believers always produce authentic obedience. Ang tunay na tumanggap ng Ebanghelyo ay kakikitaan ng tunay na pagsunod. So now, what then? Preaching is urgent to the unsaved. Maaaring ang hindi paligtas, asawa mo, kapatid mo, mahal mo sa buhay, best friend mo. They need to hear the gospel. Hindi ang ating mabubuting gawa. Hindi yung kwento ng ating buhay. Hindi ko sinasabing masama po yun, kapatid. Ano lang ang makakapagligtas sa kanila? Hearing the gospel. Sa Facebook, mayroon akong isang friend. Siya isang, kung kilala niyo si Bel Aujero, dating ex-convict. At siya, yung tinutuwid ko, lagi niya pinagmamalaki yung kwento ng kanyang buhay. At yun yung nagliligtas sa tao. Tinutuwid ko siya. Siya ay nasa 70 plus, hindi ako nagkakamali. Kung kilala niyo si Bel Aujero, ang kanyang tunay na pangalan ay William Bel Aujero. Okay. Isang notorious na kriminal na sa biyaya ng Diyos naligtas sa loob ng kulungan. Okay. So itinatama ko yun. Kasi bakit? Yun yung totoo. Tanging ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makakapagligtas ng taong hindi pa ligtas. They should hear that. Kung tayo naman nananampalataya, unawaan natin ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Huwag tayo magpatumpik-tumpik. The time is rushing. Death is uncertain. Christ is coming soon. So ako ay nananawagan sa lahat sa ating pagtatapos. Huwag mong hayaang abutan ka ng kamatayan sa iyong kasalanan. Please! Huwag mong hayaang mamatay ka sa iyong kasalanan. Number 2, huwag mong hayaan ang iyong kapitbahay, mahal sa buhay, na abutan ng kamatayan sa kasalanan. Ano sabi ni Pablo? 2 Corinthians chapter 6, verse 2.
Sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo. Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas. Sabi ko kanina, huwag tayong magtumpik-tumpik. Habang may pagkakataon, huwag mo hayaang ikay abutan ng kamatayan sa kasalanan. At kung ikay saved na, huwag mo hayaang mamatay ang iyong mahal sa buhay na hindi saved. Ang iyong kaibigan, ang iyong kapitbahay, abutan ng kamatayan, hindi paligtas. Meron akong 2 hamon bago tayo magtapos. Number 1, the gospel is the life of the believers. Itong buhay mo. Ang Ebanghelyo. And number 2, the gospel is the ultimate need of unbelievers. Wala na isa. Hindi ang ating mabubuting gawa. Hindi yung ating mabuting pakikitungo. Yes, we will do that. But salvation comes from hearing the gospel. Tayo manalangin. Banal at makapangyarihan ng Diyos, lubos niyo pong nakikilala ang bawat isa sa amin bago niyo panilikha ang sanlibutan. Batid niyo po ang aming karakas. At alam niyo rin po na hindi namin kayang iligtas sa aming sarili sa araw ng paghuhukom na itinakda ninyo. Ngunit dahil sa inyong kagandahang loob at kahangahangang habag, hinayaan mo ang iyong bugtong na anak, ang banal mong anak na si Jesucristo, na maipanganak sa mundo para lamang mamatay dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit siya'y muling nabuhay upang patunayan sa lahat, upang ipakilala sa lahat na ang kanyang ginawa sa krus sa Kalbaryo ay tinanggap ninyo at ang lahat ng sasampalataya sa kanya ay tunay ngang pinatawad na sa kasalanan at patuloy niyong dinidisiplina hanggang dumating ang araw na kami tawagin mo sa inyong kaharian o di kaya sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po sa buhay ni Apostol Pablo, sa buhay ng mga alagad ng aming Panginoon Jesucristo, na kahit na kapalit ay buhay nila, sakit ng katawan, kahihiyan, hindi nila pinagpalit na tapat na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya nakarating ito sa lahat ng sulok ng mundo at maging sa aming buhay. Nawa, hindi kami makontento na kami lang ang ligtas. Nawa, kahit kami pagtawanan, nawa, kahit kami pagbantaan pa, babalikan namin ang mga tao nito. Dahil yun yung pinaka-importanteng kailangan nila upang sila ay tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Pagpalain niyo po yung salita sa puso ng bawat isa. At nawa, magkaroon ng tunay na kahulugan ng Ebanghelyo sa buhay namin sa pamamagitan ng buong pusong pagpapakumbaba, pagpapasako na may pagsunod sa lahat ng pinag-uutos ninyo. Lahat na ito hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.